Kung gusto mong magtrabaho at pagod ka na sa kakaintay sa tawag ng kumpanya na in-applyan mo, alam mo mang all you have to do is speak up. At pag sinabi namin speak up, this means na pwede mong gamitin ang iyong speaking skills para magkaraket. Ikaw ba ay magaling mag-sales talk o di kaya maganda papakinggan ang iyong boses o di kaya iba-iba ang iyong boses? Well, ang lahat ng yan pwede mong gamitin para kumita. Paano mo nga ba magagamit ang iyong daldal powers? Alamin yan dito sa Money Speak. Kabarkada, gusto mo ba ng racket? Ikaw ba'y magaling with words at mahilig kang chumika? Yes na yes talaga. At kaya mo ba magsalita na hindi napapagod araw-araw? Yes. Baka naman pwede mong gayahin ang ating mga kabarkada na salita ang pinagkakakitaan at laway ang puhunan. Pakinggan ang sigaw ng kabataan as they money speak. Power of persuasion backed up by good communication skills. Yan ang sikreto ni Carlo kaya successful siya sa kanyang racket na networking. Tinawagan ako ng kaibigan ko, in-invite niya ako, may business daw siya na gusto namin i-market sa mga fellow students namin. So yun, pumunta ako doon, tapos nakita ko yung offer nila, maganda naman yung opportunity. So then I decided to do the business with the company. Gaano nga ba kalaki ang sweldo sa pagre-recruit ng members sa networking? For 3 years, I make a 6-figure income with the company on a monthly basis. Siguro I can give you a range nga of from 100 to 150,000 per month. Mukhang lucrative nga, pero wala bang risks? Well, of course, your money. Your money is on the line, no? But it's a calculated risk kasi maliit lang naman siya as compared to other businesses. Siyempre nga, again, yung pangalan mo, nakataya talaga. Risk, I think mas risky yun. Your name is on the line. If you get into some scams and you invite your friends over, kahit sincere ka, you're sincerely wrong, wala din, sayang din. Kabarkada, kung networking ang racket na gusto mong pasukin, be sure that you have these qualities. People person yung dating na ma-PR na tao. Ganun, malaking factor. And kung business-minded talaga siya, magandang factor din yun. Laway at lakas loob naman ang baon-baon ni John sa pagtapak niya sa entablado. Isa siyang professional MC. I had this 21-year-old teacher in second year and said, "Hey, you can speak really good English. Can I cast you as God?" God. So we won first try. That's where I started to build my confidence. Once again, the administration, the teachers asked me if I could host events, various proms. Pero kahit nakatuyo man ng laway at nakakapagod ng pag-MC, bawi naman daw si John dahil madali ang kita sa maiksing oras. For a whole day event, 50. Voice-over work, live events, something between 8 to 10. At kung gusto mo maging MC tulad ni John, these are the job qualifications. You gotta think fast, you gotta be prepared to shake all over the place, you know? Funny, definitely. And very accurate in what you read, how you comprehend what the client wants. Pero kung meron kang stage fright at kinakabahan humarap sa audience, baka naman lumabas ang voice talent mo behind the limelight. Tulad na lang ni Pinky, Cristel at Pocholo, ang mga boses sa likod ng astig na animation ng Hero TV. Paano nga kaya nila na-discover ang talent nilang paggawa ng iba't ibang klaseng boses? Nag-audition ako. Cousin ko rin, nag-dub siya that time. Tapos merong programa na nagpa-audition. Wala lang, naglalaro-laro lang ako sa boses ko. At noong nag-college nga ako, sumali ako sa DZMM, radyo-radyo. Hanggang sa naging dubber ako sa pelikula, nag-dub ako sa iba't ibang artista. Hanggang sa mapasok na ako sa voice-over sa commercial. Eh ilang klaseng boses ba ang dapat mong gawin para matanggap ka as dubber? Paano ba malalaman kung you have the makings of a dubber? Dapat alam mo kung sino ka. Alam mo yung kakayahan mo, alam mo kung hanggang saan ka. At syempre, patuloy na pagsasanay sa paggagaya ng boses, pag-iiba ng boses, o pag-arte. Okay yung voice mo and flexible ka, ganyan. Hindi ka lang magsistick sa isang voice. Tapos, dapat marunong ka makasama sa mga workmates mo. Kailangan maganda voice. Tapos, marunong kang bumasa, marunong kang magbasa with feelings. At syempre, kamusta naman kaya ang kita? Ang isang magaling na voice artist o yung mga commercial voice-over, katulad ko, kumita na ako ng mga higit na 200,000 isang araw. Sa loob lang ng 3 oras. Maganda tong trabaho para sa kabataan kasi hindi lang ito basta trabaho eh. Art din to. So kasabay ng singing ay ang
yun nga, susunod na yung trabaho. Pero kung hindi naman karamihan ng boses na kaya mong gawin, pero kaya mo magsalita na walang patid, I think you're fit to be a demo guy. Gaya ng ating kabarkadang si Jet at Tess. Sila ang mga proud product demonstrators of Edmart Products. Kita ko sila before dumadaan ako dito, may binibili. So nakikita ko sila nagde-demo. So tinanong ko, sinubukan ko kung saan yung applyan nila. Madaldal din ako eh. Gusto ko kasi mga kausap iba-ibang tao. Magaling ka mag-demonstrate sa kapwa mo or sa employee. Mukhang madali lang ah. Masubukan nga. Maka-attract kaya ako ng customers. Good morning, SM. Good morning, Edmark. I am great. You are great. We are the greatest. How to use Rota King? Okay, this is an all-purpose kitchen tool that is lovely to use. Bakit? Dahil pwede natin siya gamitin sa gulay. Time to do the